Sa video na ito susuriin natin ang 10 pagkaing Pilipino na maaaring mukhang hindi malusog ngunit sa katunayan ay nakakagulat na mabuti para sa iyong katawan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang lutuing Pilipino ay kadalasang kilala sa masaganang lasa, nakakaaliw na tekstura, at masaganang serving, na kung minsan ay maaaring magbigay ng impresyon na maraming lokal na lutuin ang hindi malusog. Dahil sa madalas na paggamit ng kanin, karne, at malasang sarsa, ang ilang pagkaing Pilipino ay mabilis na tinatawag na nakakabusog o mabigat. Gayunpaman, ang reputasyong ito ay hindi palaging sumasalamin sa tunay na nutritional value sa likod ng maraming tradisyonal na pagkain na kinagigiliwan sa loob ng maraming henerasyon. Sa katotohanan, ang ilang pagkaing Pilipino na tila hindi malusog sa unang tingin ay puno ng mahahalagang sustansya, natural na sangkap, at balanseng mga sangkap. Mula sa mga pagkaing mayaman sa gulay hanggang sa mga nilagang puno ng protina at mga paboritong fermented, ang mga pagkaing ito ay maaaring sumuporta sa isang malusog na pamumuhay kapag inihanda ng tradisyonal at kinakain ng katamtaman. Sinusuri ng videong ito ang 10 pagkaing Pilipino na maaaring mukhang hindi malusog ngunit sa katunayan ay nakakagulat na mabuti para sa iyong katawan. Una, adobo. Ang unang pagkaing madalas na pinupuna ay ang adobo. Kilala sa maalat at mamantika nitong anyo, ang adobo ay talagang isang ulam na mayaman sa protina na gumagamit ng suka at bawang, kapwa natural na preservatives at immune boosters. Ang suka ay nakakatulong sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo at nagpapabuti ng panunaw, habang ang bawang ay may mga antibacterial at anti-inflammatory properties. Kapag ang adobo ay niluto kasama ng mga lean meat at mas kaunting mantika, ito ay nagiging isang ulam na angkop sa puso na maaaring suportahan ang pangkalahatang kalusugan. Pangalawa, sinigang. Ang isa pang hindi nauunawaan na ulam ay ang sinigang. Dahil ito ay masarap at maasim, marami ang naniniwala na naglalaman ito ng mga artificial na pampalasa. Sa katotohanan, ang tradisyonal na sinigang ay gumagamit ng mga natural na pampaasim tulad ng sampalok, bayabas, o kalamansi. Ito ay puno ng mga gulay tulad ng kangkong, labanus, talong, at okra, kaya mayaman ito sa fiber, bitamina, at antioxidants. Ang sabaw ng sinigang ay nakakatulong din sa hydration at panunaw. Pangatlo, tinola. Ang tinola ay minsang itinuturing na walang lasa o mahina sa nutrisyon, ngunit ito ay isa sa mga pinakamasustansyang lutuing Pilipino. Ginawa gamit ang manok, berdeng papaya o sayote, luya, at dahon ng malunggay, ang tinola ay mahusay para sa pagpapalakas ng resistensya. Ang luya ay nakakatulong sa panunaw at binabawasan ang pamamaga, habang ang malunggay ay kilala bilang isang superfood dahil sa mataas na antas ng iron, calcium, at bitamina A at C. Pang-apat, laing. Ang laing, isang ulam na gawa sa pinatuyong dahon ng gabi na niluto sa gata ng niyog, ay madalas na itinuturing na hindi malusog dahil sa creamy texture nito. Gayunpaman, ang mga dahon ng gabi ay mayaman sa dietary fiber, iron, at antioxidants. Ang gata ng niyog, kapag ginamit ng katamtaman, ay nagbibigay ng malusog na taba na sumusuporta sa paggana ng utak at produksyon ng enerhiya. Ang laing ay naglalaman din ng sili, na nagpapalakas ng metabolismo at sirkulasyon. Panglima, ginisang monggo. Ang ginisang monggo ay isa pang ulam na maling iniuugnay sa hindi malusog na pagkain dahil sa pagdaragdag ng baboy o hipon. Ang munggo, ang pangunahing sangkap, ay isang mahusay na pinagmumulan ng protina mula sa halaman, fiber, at mahahalagang mineral tulad ng magnesium at potassium. Nakakatulong ang mga ito sa pag-regulate ng antas ng asukal sa dugo at nagtataguyod ng kalusugan ng puso. Ang pagdaragdag ng mga madahong gulay tulad ng malunggay o spinach ay lalong nagpapahusay sa nutritional value nito. Pang-anim, paksiw. Ang paksiw na isda ay madalas na nakakakuha ng masamang reputasyon dahil sa matapang na maasim na lasa at madilim na anyo nito. Gayunpaman, ang ulam na isda na ito na gawa sa suka ay mababa sa taba at mataas sa omega-3 fatty acids, na mahalaga para sa kalusugan ng puso at utak. Ang suka ay nagsisilbi ring natural na preserbatibo at nakakatulong sa panunaw, kaya naman nakakagulat na malusog na opsyon ang paksiw.
Pang-7, pinakbet. Ang pinakbet ay minsang tinitingnan na hindi malusog dahil sa bagoong. Sa kabila nito, ang pinakbet ay isang ulam na maraming gulay na kinabibilangan ng kalabasa, ampalaya, talong, okra, at sitaw. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa fiber, bitamina, at antioxidants. Kapag ang bagoong ay ginagamit ng matipid, ang pinakbet ay nagiging isang ulam na mayaman sa sustansya na sumusuporta sa panunaw at pagkontrol ng asukal sa dugo. Pang-8, lugaw. Maraming tao ang naniniwala na ang lugaw ay walang sustansya dahil karamihan ay kanin. Sa totoo lang, ang lugaw ay madaling tunawin at kadalasang pinapaganda ng bawang, luya, nilagang itlog, o manok. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga taong nagpapagaling mula sa sakit, dahil nagbibigay ito ng enerhiya, hydration, at mga sangkap na nagpapalakas ng immune system. Pang-9, inasal. Ang inasal ay madalas na tinatawag na hindi malusog dahil sa hitsura nito na inihaw at iniuugnay sa mga fast food. Gayunpaman, ang tradisyonal na inasal ng manok ay binabad sa mga natural na sangkap tulad ng kalamansi, bawang, suka, at tanglad. Ang pag-ihaw ay nakakabawas ng labis na taba, at ang marinade ay nagbibigay ng mga antioxidant at benepisyo sa panunaw. Kapag ipinaris sa kaunting mantika at asin, ang inasal ay isang pagkaing mayaman sa protina at masarap. Panghuli, kakanin. Ang kakanin, o mga merienda na gawa sa kanin, ay madalas na itinuturing na matamis at hindi malusog. Bagamat ang ilang bersyon ay mataas sa asukal, ang tradisyonal na kakanin na gawa sa kanin, gata ng niyog, at mga katutubong pampatamis ay maaaring magbigay ng patuloy na enerhiya, malusog na taba, at mahahalagang mineral. Kapag kinakain ng katamtaman, ang kakanin ay maaaring maging isang masustansyang alternatibo sa mga panghimagas na naproseso ng husto. Sa paggalugad sa lutuing Pilipino, malinaw na maraming putahe na madalas na tinatawag na hindi malusog, ang talagang nag-aalok ng makabuluhang mga benepisyo sa nutrisyon. Ang mga pagkaing tulad ng adobo, sinigang, tinola, at laing ay maaaring mukhang mayaman o mamantika sa unang tingin, ngunit kadalasan ay nagtatampok ang mga ito ng mga lean protein, sariwang gulay, at mga sangkap na mayaman sa sustansya na sumusuporta sa isang balanseng dieta. Ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagluluto, tulad ng pagpapakulo o pagpapasingao, ay nakakatulong na mapanatili ang mga bitamina at mineral, habang ang paggamit ng bawang, suka, at mga katutubong halaman ay nagdaragdag ng lasa ng walang labis na calorie. Kahit ang mga merienda tulad ng taho at monggo na gisado ay maaaring maging masustansyang mapagkukunan ng protina, fiber, at mahahalagang sustansya, na nagpapakita na ang lutuing Pilipino ay hindi lamang masarap kundi may kakayahang magbigay ng sustansya sa katawan. Ang pagkilala sa kalusugan ng mga putaheng ito ay naghihikayat ng pagbabago sa pananaw, mula sa pagtingin sa pagkaing Pilipino bilang nakakabusog patungo sa pagpapahalaga dito bilang parehong kultural at kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga sangkap at mga paraan ng paghahanda, masisiyahan tayo sa mga tradisyonal na pagkaing ito ng walang pagkakasala, tinatanggap ang kanilang masaganang lasa habang sinusuportahan ang pangkalahatang kagalingan. Sa huli, pinatitibay ng pananaw na ito ang ideya na ang malusog na pagkain ay hindi nangangailangan ng pagtalikod sa mga paborito sa kultura. Sa halip, inaanyayahan tayo nitong ipagdiwang ang balanse at karunungang likas sa mga tradisyon sa pagluluto ng mga Pilipino. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.